Mukhang muling bubuksan ni Manny Pacquiao at Floyd Mayweather Jr. ang isa sa pinakamatinding rivalries sa kasaysayan ng boxing. Ayon sa mga ulat, nagkaroon na raw ng kasunduan para sa isang tunay na laban sa September 25 at halos agad bumalik ang dating kontrobersya. Batay sa report ng Fight Hype, nagdedemand ngayon si Floyd Mayweather Jr. ng VADA testing at Olympic-style random blood testing para kay Pacquiao. Para sa maraming fans, pamilyar na pamilyar ito dahil ito rin ang naging sentro ng tensyon noong unang negosasyon ng dalawa mahigit isang dekada na ang nakalipas. Noon, maraming boxing fans ang naniniwalang ang issue ng random blood testing ang isa sa mga dahilan kung bakit natagalan bago natuloy ang super fight. At ngayon, tila bumabalik na naman ang parehong drama. Sa panig naman ni Pacquiao, wala pang indikasyon na tatanggi siya sa testing. Sa katunayan, ilang beses nang sumailalim si Pacquiao sa VADA tests sa nakaraan at hindi kailanman nagpositibo sa anumang ipinagbabawal na substance. Pero malinaw sa maraming fans na hindi pa rin tuluyang nawawala ang duda ni Mayweather at dito, muling nahahati ang boxing world. May mga nagsasabing tama lamang ang pagiging istrikto ni Floyd para mapanatili ang integridad ng laban. Pero may ilan ding naniniwalang isa na naman itong psychological tactic laban kay Pacquiao. Ano man ang totoo, isang bagay ang sigurado. Kapag tuluyang natuloy ang rematch na ito, muling hihinto ang mundo ng boxing. Dahil sa mga boxing fans, muling sumiklab ang matagal ng usapin tungkol sa advantage tactics raw ni Floyd Mayweather laban kay Manny Pacquiao. Matapos lumitaw ang ulat na bukod sa pagdemand ni Mayweather ng VADA Olympic-style random blood and urine testing, posible ring idaos ang laban sa 152 to 153-pound catchweight. At dito nagsimulang uminit ang usapan ng mga Pinoy fans. Bakit? Dahil para sa marami, malinaw daw na pabor yon kay Mayweather. Kung babalikan natin ang kasaysayan, ang pinakamabigat na laban ni Manny Pacquiao ay kontra kay Antonio Margarito noong masungkit niya ang WBC Junior Middleweight title. Pero kahit noon, 150 pounds lang ang catchweight. At mas nakakagulat, 144.6 pounds lang ang timbang ni Pacquiao sa official weigh-in, malayo sa natural size ng mga tunay na junior middleweights. At batay mismo kay Pacquiao noon, minsan lang siyang lumaban sa timbang na iyon dahil ramdam niyang mabigat ito para sa kanyang katawan. Samantalang si Floyd Mayweather Jr., doon siya komportable. Doon niya tinalo sina Oscar De La Hoya, Miguel Cotto at maging si Canelo Alvarez. Kaya ngayon, maraming fans ang nangangamba. Kapag nadagdagan ang timbang ni Pacquiao, posible raw na mag-slow ang kanyang footwork, mag-slow ang reflexes, at mawala ang pinakamapanganib niyang sandata, ang bilis. At kapag nawala ang bilis ni Pacquiao, mas magiging madali raw para kay Mayweather na kontrolin ang laban gamit ang kanyang depensa at jabs. Sa social media, halos nagbanggaan ang opinyon ng fans. May mga nagsasabing, style talaga ni Mayweather ang maghanap ng advantage bago pa man magsimula ang laban. Habang ang iba naman ay nagsasabing, professional boxing ito, negotiation lang yan. May ilan ding naniniwalang masyado ng matanda ang dalawang legend para mag-away pa tungkol sa timbang. Pero para sa maraming Pilipino, ang pangalan ni Pacquiao ay hindi lang simpleng boxer. Isa itong simbolo, kaya bawat balitang tila may bentahe ang kalaban. Emosyonal ang reaksyon ng fans. Sa mundo ng boxing, hindi sapat ang lakas lang para manatiling hari. Minsan, ang pinakamabigat na laban ay ang laban kontra sa takot, panahon at sariling limitasyon. At ngayon mga tol, tila iyon mismo ang kinahaharap ng Japanese boxing superstar na si Naoya Inoue. Habang patuloy niyang sinasakop ang super bantamweight division, may isang pangalan mula sa Africa ang biglang umiingay. Isang mandirigmang gustong istorbohin ang trono ng The Monster. At ayon sa kanilang kampo, umiiwas daw si Inoue. Matapos ngang matagumpay na maipagtanggol ni Philippus Nitumbua ang kanyang WBO Global Super Bantamweight title laban kay Leonardo Carrillo via unanimous decision sa sarili niyang teritoryo, agad na nagpasabog ng matinding pahayag ang kanilang kampo. Hindi raw pera, hindi raw exposure, kundi si Naoya Inoue mismo ang kanilang target. Dito na nagsimulang uminit ang usapan. Ayon sa promoter ning Itumbua, matagal na raw nilang sinusubukang kontakin ang kampo ni Inoue para maayos ang laban. Ngunit sa bawat tawag raw nila sa Japan, wala raw sumasagot, tahimik, walang tugon, parang saradong pinto para sa isang mandatory challenger. Kaya ngayon, plano raw nilang dumaan direkta sa WBO upang pilitin ang laban na matagal na nilang hinihingi. At hindi doon nagtapos ang kanilang matapang na birada.
Ayon pa sa promoter, sa Africa raw, kapag kampiyon ka, hindi mo tinatakbuhan ang iyong mandatory challenger. Kaya ipinagmamalaki nila ang ginawa ni Hitumbwa na kahit champion ay hinarap pa rin ang kanyang mandatory opponent nang walang pag-aalinlangan. At tila may mensahe silang gustong iparating kay Inoue. Hindi raw natatakot si Philippus bumiyahe papuntang Japan. Sa katunayan, ipinapaalala pa nila ang nakaraang panalo ni Hitumbwa laban sa former world champion na si Yukinori Oguni. Isang laban na tinapos niya raw sa loob lamang ng unang round sa mismong Japan. Isang victory statement, isang banta, at posibleng simula ng mas malaking banggaan. Pero habang may mga fighter na gustong habulin si Inoue, may isa namang laban na tila iniiwasan mismo ng Japanese superstar. At ito ang mas nakakagulat mga pare. Sa pinakabagong interview kay Naoya Inoue, tuwiran niyang inamin na mapanganib para sa kanya ang pag-akyat sa featherweight division. Hindi raw akma ang kanyang katawan para sa timbang na iyon. Para sa isang fighter na halos wasakin ang bawat division na kanyang dinaanan, bihira nating marinig si Inoue na magsalita ng ganito kaingat. Ngunit ngayon, tila ramdam na mismo ng The Monster na habang tumataas ang timbang, tumataas din ang peligro. Ayon kay Inoue, super bantamweight pa rin daw talaga ang natural niyang division. At kung sakaling umakyat man siya sa featherweight, kailangan daw nilang siguraduhin na handa na ang kanyang katawan. Hindi pwedeng padalos-dalos dahil sa elite level ng boxing, isang maling desisyon lang. Maaaring magbago ang lahat. At para sa maraming boxing analysts, malaking bagay ang pag-amin na ito ni Inoue. Dahil sa unang pagkakataon matapos niyang sakupin ang maraming divisyon, nakikita natin ang isang bersyon ni Inoue na hindi lang basta agresibong knockout artist, kundi isang fighter na maingat nang sinusukat ang bawat hakbang ng kanyang career. Marahil, nararamdaman na rin niya ang epekto ng napakaraming digmaan sa loob ng ring. At mas lalo pang naging emosyonal ang usapan ng balikan ni Inoue ang kanyang retirement plans. Matatanda ang dati niyang sinabi na balak niyang magretiro sa edad na 35. Ngunit ngayon, tila nagbago na ang kanyang pananaw. Ayon kay Inoue, hindi raw niya hihintayin ang edad na 35 kung mararamdaman niyang nag-iiba na ang kanyang training o bumabagal na ang kanyang katawan. Kapag dumating daw ang puntong iyon, handa siyang tumigil kahit mas maaga pa. At para sa boxing fans, napakalalim ng mensaheng iyon. Dahil kahit gaano kalakas ang isang atleta, dumarating din ang panahon na kailangan niyang harapin ang realidad ng katawan, edad at panganib. Kaya ngayon mga tol, maraming tanong ang umiikot sa mundo ng boxing. Talaga bang iiwas si Naoya Inoue kay Philippus Hitumbwa? Handa na ba siyang sumugal sa featherweight division? O unti-unti na ba nating nasasaksihan ang simula ng huling kabanata ng isa sa pinakamapanganib na boxer ng henerasyong ito? Isang bagay lang ang sigurado, habang patuloy na nagahari si Naoya Inoue sa daigdig ng boxing, mas dumarami rin ang mga mandirigmang gustong patumbahin ang tinaguriang halimaw ng bansang Japan. At sa sport na ito, isang suntok lang ang kailangan para magbago ang kasaysayan.